Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel Leads and Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. At sabi nga po niya dito, pinasok ng Amerika, Japan at Pinas. Nagdeklara na PBBM, China buburahin sa mapa. Aalamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. Nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads, alright? At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so ating pag-usapan mga babae, ano nga ba itong pinasok ng Amerika, Japan at Pilipinas? Alamin natin yan at pag-uusapan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Biyahing Amerika muli si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa susunod na buwan ng Abril, partikular sa 11 ng Abril ng taong kasalukuyan. Ayon nga sa Department of Foreign Affairs na inilabas sa pamamagitan ng Presidential Communications Office, binanggit na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unahang United States-Japan-Philippines Trilateral Summit upang isulong ang interes ng magkabilang panig sa usapin ng depensa, seguridad at ekonomiya. Ang naturang summit magiging isang mahalagang okasyon upang patatagin ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at maging ang strategic partnership sa Japan. Kasama sina United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Inaasahang bibigyang diin ni Pangulong Marcos ang trilateral cooperation bilang isang natural na pagsulong ng malalim at matibay na ugnayan ng Pilipinas sa mga sinasabing bansa na higit pang magpapalakas sa koordinasyon at pagtutulungan ng mga pangunahing nasyon, at yan ay may kinalaman sa inaasahang pagtalakay sa mga aktibidad ng iba't ibang paksa mula sa maritime cooperation hanggang sa infrastructure development, economic resiliency, trade and investment, clean energy at maging ang klima, ang cybersecurity, digital economy at iba pang mga usapin. Samantala, habang nasa Washington DC ay sinasabing magkakaroon din ng courtesy call si Pangulong Marcos kay President Biden doon sa White House kung saan ay posibleng talakayin ang mga progreso ng mga programa ng magkabilang panig sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika at maging ang matibay na pangako na patuloy pa ang pagpapalakas ng alyansang ng dalawang bansa sa iba't ibang mga usapin. Samantala, sa mga karagdagan nating balita, nananatiling nasa hyperdrive ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ito naman ang naging pagtitiyak ni United States Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga tinalakay nga ng dalawa, yung tensyon na ginagawa ng China na isang banta umano sa katahimikan sa Indo-Pacific region, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Blinken na ang alliance ng Estados Unidos at ng Pilipinas ay malakas kung saan ay kinakailangan ang pagpapanatili nito at mapaigting pa ng husto. Sa darating nga na Abril 11 ay nabanggit ng magkakaharap itong sina Pangulong Marcos at si US President Joe Biden at iba pang mga opisyal, at yan ay may kinalaman pa rin sa naturang kauna-unahang summit magaganap dyan sa Estados Unidos. Samantala, gagamitin na ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa Amerika kung nahaharap ito sa existential threat o banta sa existence ng bansa. Sa isang interview, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy na lumalala daw ang banta sa disputed waters, kaya't kailangan na mas paigtingin pa ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Which is yun naman kasi talaga dapat ang gawin natin ang ating bansa. Yung mas patatagin o mas palakasin yung ating security o maritime security dyan po sa West Philippine Sea. Okay? So ang problema kasi natin talaga mga babaeng, kulang na kulang tayo sa mga barko na po pwede nga magpatrolya dyan. Kasi napabayaan nga po yan noong mga nakaraang administrasyon, after nga po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, napabayaan na yan pong ating West Philippine Sea. Kaya yung pong mga barko natin ay talagang napakaluma na, tapos kukonti lang, hindi na natin halos nadagdagan yan. Ito lang na nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, bumalik tayo sa pagpapadagdag, pagpapalakas ng ating mga kagamitan, 'di ba, ng Armed Forces of the Philippines. At kasama na nga po diyan yung mga barko
no ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. So ngayon ang ginagawa nating Pangulong Bongbong Marcos ay mas dinadagdagan pa no yung mga barko na yan at sana no maraming mga bansa pa no tumulong sa Pilipinas at magbigay ng mga barko, pero hindi tayo aasa, no, hindi tayo pa pwedeng umasa doon sa bigay lang no ng mga kaalyado nating bansa. Kailangan talaga no na magkaroon tayo ng sarili nating gawaan din dito sa Pilipinas, no, at yun yung pinopromote ngayon, no, at pinag-aaralan ng ating gobyerno. Mas mabilis no tayo makakagawa, makakapag-provide ng mga barko na po pwede nating gamitin no diyan po sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. At the same time no makakapag-provide po yan ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan, di ba? Sinabi pa ng Pangulong Marcos na solido ang suporta ng Amerika sa lahat ng aspeto at ipinapakita nito ang pagiging seryoso sa mga kasunduan. Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Marcos na mapanganib kung kaagad natatakbo ang Pilipinas kay Big Brother na tinawag ng Pangulo. Kapag may problema, nanindigan din ng Pangulo na hindi ang Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon at hanggat maaari ay niiwasan nito ang gyera at ang paggamit ng Mutual Defense Treaty sa ngalan ng kapayapaan. Ito ang dahilan kaya't sinisikap na mapanatili pa rin na kontrolado ang sitwasyon kaakibat ng pagpapatuloy pa ng mga dialogo pahinggil dyan sa pinag-aagawang karagatan. Banta ng Pilipinas mga sangkay sa isang matinding digmaan laban po sa China, lalo po tayong nilalapit o lalo pong lumalala. Ito mga sangkay, maganda po na ma-inform kayo tungkol po sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. No? Dahil nga po, eto may balita na naman mga sangkay, ito po ay lalong magpapatindi ng tensyon. At mga sangkay, hindi rin po talaga natin alam kung paano lulugar dito. Kasi may Amerika. May Amerika na handa raw tumulong sa Pilipinas. At itong Amerika, ayaw rin po ng China. So parang ang salimuot, no? Masalimuot. So at any moment mga sangkay, lalo po tayong madidiin sa isang digmaan. Antony Blinken, ito po ay isa sa mga opisyal ng United States of America or Secretary of State ng US. Bumisita po sa Pilipinas o sa Manila habang ang tensyon di umano sa South China Sea against China ay lumalala mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang to. Well, US Secretary of State Antony Blinken says the United States stands by its commitment to defend the Philippines against armed attack in the South China Sea. Okay, ayon po kay Blinken, ang United States daw mga sangkay ay mananatiling tatayo sa anumang banta, okay? Sa anumang banta ng pananakop o anumang gagawin ng China o kahit anong bansa, ayon po dito mga sangkay. Ngayon, hindi po natin alam kung talagang totohanin yan, pero isa lamang po ang malinaw dito. Habang mayroon pong mga sangkay, sigalot sa West Philippine Sea at habang nandyan ang Amerika, habang andyan ang China, mas lalo pong maiipit ang Pilipinas sa digmaan na ito. Okay, so ito para sa akin, no, hindi po tayo maiipit no sa pagitan ng Amerika at China. Bagkus kung makikita natin dito, ang gumagawa ng gulo talaga no diyan sa West Philippine Sea ay ang China, mga kababayan. 'Di ba? Kung makikita natin no, maging lawakan natin yung pag-iisip, buksan na natin yung mga mata natin. Huwag nating isisi lahat sa Amerika, no? Yung mga nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Sinong unang pumasok no sa teritoryo ng Pilipinas? Okay, so sa Pilipinas, diyan sa West Philippine Sea, diyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinong bansa, no? Yung unang sumakop sa mga isla ng Pilipinas. Sinong bansa yung nag-declare ng 10-dash line dyan sa West Philippine Sea? Paki-explain. Okay, so, Amerika ba? No? Amerika ba ang tinuturo ng China? Bakit nila ginawa yung 10-dash line na yan? Diba? Amerika ba ang tinuturo ng China? No? Kaya nila kinuha yung West Philippine Sea? Amerika ba ang tinuturo ng China o sinabing dahilan ng China kaya nila sinasakop yung pong exclusive economic zone o West Philippine Sea ng Pilipinas, di ba? Hindi naman Amerika. Okay, so naghahanap na lang sila ngayon na pwede nilang ituro, no, na pwedeng dahilan, no, at ang nakikita nga nila is yung Amerika dahil alam nila, no, na napakalaki, no, ng respeto, no, ng Pilipinas o ng relasyon ng Pilipinas at ng Amerika ay ganun po kasolido, mga kababayan. 'Di ba? Ganun kalakas no yung relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, at ang Amerika no ay nasa likod
no, ng Pilipinas kung sakaling magkaroon ng armed conflict diyan po sa West Philippine Sea. At yun po ay maa-activate ang Mutual Defense Treaty. Pero sa ganitong sitwasyon, no, nakokontrol pa ng Pilipinas yung mga nangyayari po diyan sa West Philippine Sea, no, ay wala na lang ibang magagawa o ibang sisisihin ng China at ang mga anti-America at ang mga pro-China kundi sisihin ang Amerika. Na di umano nagpapalaki ng tensyon dyan po sa West Philippine Sea. Pero kung titignan natin at imumulat natin ang ating mga mata, makikita natin talagang nagpapalaki ng problema at tensyon dyan sa West Philippine Sea ay ang China. Tama po ba ako? O kung mali ako, i-comment nyo dyan sa ibaba. At i-respeto natin ang inyong mga opinion. Alright? So tuloy natin to. Blinken is in Manila, where he's been meeting with the Philippines foreign minister. Tension has been rising with China over disputed waters in the South China Sea. These waterways are critical to the Philippines, to its security, to its economy, but they're also critical to the interests of the region, the United States, and the world. That's why we stand with the So Philippines. ito yung sinasabi natin, no? Yung interest, no? Interest ng buong mundo, no? At hindi lang po yung sinasabi natin, no, na kaya rin tayo dinidepensa, no, pinoproteksyon ng Amerika, no? At kaya rin po sila nandiyan, no? At ayaw din nilang makuha ng China yan pong South China Sea. Dahil may mga kanya-kanyang interest naman talaga tayo, no? May interest ang Amerika diyan, interest ng buong mundo dahil nga po merong freedom of navigation, no, sa pagitan po ng China at ng Pilipinas diyan sa karagatan na yan, no, kasi kaya nga po dinikter yung mga nautical mile na yan, no, di ba, yung mga distansya lang na po pwede, and then the rest, no, freedom of navigation po yun. Ang ginawa ng China, inalis po yung freedom of navigation na yun. Sinakop nila yung buong South China Sea. So wala na nga namang freedom of navigation, no, so kaya na nilang kontrolin lahat po ng merkado o lahat ng mga barko na dadaan po, no, diyan sa South China Sea, di ba? We stand for the Philippines. And stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. So, ayon po dito, Anthony Blinken says, ang United States of America stands by its ironclad commitments to defend the Philippines. Pag sinabing ironclad, ito po ay unbreakable commitment or ano ba tawag dito? Hindi po masisira na anumang kasunduan mga sangkay sa kanila po ng Pilipinas. Ito po ay America and US. So, halos kahalintulad na senaryo, no? Parang kaparehas po itong senaryo noong World War II. Kaya nga lang, mga sangkay, mas malala po ngayon. Siguro, sabihin na po natin, mas malala dahil nasa ano po tayo, nasa modern era po tayo ng technology na ang pang-defense ng bawat mga bansa ay malalakas. No? At ngayon, mga sangkay, ito po yung nangyayari. Ironclad, ibig sabihin, anuman ang panunugod na gawin ng China, andyan kaagad ang Amerika. Matindi po yan, mga sangkay. Kumbaga, hindi lamang po basta aliado, kumbaga nakadikit daw po ang kanilang mga ugat na just in case mayroong panunugod ang China, andyan sila. Kaya nga lang, mga sangkay, ito mga ganitong klaseng statement ay lalo din po magdidiin sa Pilipinas. But, again, sasabihin ko nga sa inyo, mahirap po tumayo dito mahirap po pumosisyon dito kung saan talaga. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere. Okay. So, sa madaling sabi, sa kahit na anong pag-atake na gagawin ng China, pupunta kaagad ang Amerika. Pag-atake man ng kanilang mga puwersa sa himpapawid, pag-atake man ng mga warship ng China, at marami pa pong iba, andyan kaagad ang United States dahil nga daw po sa kanilang kasunduan. At ayun nga, sinasabi po dito na ironclad. Ibig sabihin, any attack na gagawin ng China to invade West Philippine Sea. Okay, so correction lang po, no, armed attack po, no, yung pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, gumamit ng armas. No, hindi po kasama yung pagwo-water cannon, di ba? Hindi po kasama po 'yon, mga kababayan. Okay? So yung armed attack po, let's say gumamit ng armas, no, ng mga barel o machine gun, di ba? So ibang usapan na po 'yon. Doon po ngayon ma-activate yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Okay? Andyan kaagad ang Amerika.
in the South China Sea. Okay, well, Barnaby Lowe is live for us in Manila, and we heard a little bit there about what Blinken had to say, but did he also go into a little bit more how the United States will defend the Philippines from China's increasing aggression in the South China Sea? So paano daw idedepensahan ng Amerika ang Pilipinas? Well, Tom, both U.S. Secretary of State Antony Blinken and Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo made clear that only an armed attack by China Armed or attack, any okay. third country in the South China Sea or elsewhere would trigger the Mutual Defense Treaty between the United States and the Philippines, wherein the United States could come to the rescue and act militarily on behalf of Philippines. But So higit po ito mga sangkay sa Ukraine. Kumbaga, yung Ukraine, pinapadalhan lamang po ng mga tulong. Ang Amerika daw, mga sangkay, talagang buong puwersa nila, pupunta kaagad to rescue our country. Sa madaling sabi, ang battlefield or battleground ay ang Pilipinas. Okay, so hindi po natin masasabi talaga na battleground po o battlefield ang Pilipinas. Ano? Kung diyan magsisimula, oo, pwede yun. Eh, paano kung nagsimula sa Taiwan, Pilipinas pa rin ba? Okay, so, kayo, anong masasabi ninyo dito? No? Anong opinion ninyo dito, mga kababayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops dito sa Mops TV. Peace. I'm happy.